Kabanata 331. Alisin mo siya. Kung nasa kamay ko siya, sigurado akong lalapit si Jared sa akin. Utos ni Wilbur. With that, inilayo ng kanyang mga subordinate si Yasmin at pinaalis. Yasmin. Yasmin. Oo. Oo. Parehong tinawag siya ni Frida at Zeke habang umaalis ang sasakyan. Sa kabaligtaran, si Josephine ay ganap na natulala sa nangyari. Sakto namang nag-ring ang phone niya. Si Jared iyon. Walang signal sa bundok kaya wala siyang natanggap na notification sa phone niya. Noong nagmamaneho siya pabalik sa Yerringham, nag-pop up sa kanya ang mga notification tungkol sa mga missed call ni Josephine. Screen. At mabilis niya itong tinawagan para maiwasang mag-alala sa kanya. Josephine. Nagri-ring ang phone mo. Tinawag ni Frida si Josephine at marahan siyang tinulak. Dahil doon, nakabawi si Josephine sa pagkagulat at kinuha ang kanyang telepono. Namumula ang mga mata niya. At tumulo ang luha. Damaloy sa mukha niya nang makitang si Jared iyon. Jared, nasaan ka? Kinidnap si Yasmin. At nasaktan si Tommy. Sobrang dumudugo siya, umiiyak niyang sabi. Agad niyang kinuha ang telepono. Napatulala si Jared nang marinig iyon. Sa sumunod na sandali, isang nakamamatay na aura ang sumilay mula sa kanya. Katawan. At nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hintayin mo ako. I'll head over there right now. Sagot niya bago ibinaba ang tawag. Alam niyang wala siyang magagawa para tulungan si Tommy at ang iba pa hanggang sa makarating siya doon. Kaya siya, natapakan ng gas habang sumusugod siya kay Yerringham. Samantala, si Josephine at ang iba ay hindi alam kung ano ang gagawin upang matulungan si Tommy sa mukha ng dugo. Kahit saan, kailangan nating tumawag ng ambulansya. Kung hindi, baka mamatay siya. Mahinang sabi ni Josephine dahil sa takot. Tatawag ako ng emergency ngayon. Pabulong na sabi ni Zeke habang tumatango-tango habang tatawag na sana siya ng ambulansya. Mahinang itinaas ni Tommy ang kamay para pigilan si Zeke. Hindi. Huwag. Hihintayin ko si Mr. Chance. Magiging maayos ako pagkatapos niya. Nagpapagaling sa akin. Nabulunan si Tommy sa sakit. Bagamat nasaktan siya ng husto. Malay pa rin siya. Alam niyang kapag siya ay ipinadala sa ospital, tiyak na puputulan siya ng mga doktor doon. Iyon ay ang ayaw niyang mangyari dahil masisira ang energy niya niyan. Naniwala siya kay Jared. Mailigtas siya ng hindi inooperahan. Siya, medical practitioner din si Jared. Gulat na tanong ni Frida. Oo, nung muntik nang mamatay ang tatay ko noong nakaraan. Siya ang nagligtas sa buhay ng tatay ko. Noon ako, nakilala siya. Paliwanag ni Josephine. Nakakamangha, hindi makapaniwala si Frida na may ganoon pa ring perpektong lalaki. Mayaman, magaling makipag-away, nag-practice ng medicine, good-looking, at loyal. Ay nako, siya ay perpekto. Ang mga pagkakataong tulad nito ay bihirang dumating. Ngunit natagpuan siya ni Josephine. Sa sandaling iyon, naiinggit siya, lalo pa si Josephine. Dahil hindi na kailangan pang pumunta ni Tommy sa ospital. Nakahanap si Zeke ng ilang taong tutulong sa pagbubuhat sa kanya pabalik. Sa hotel nila para hintayin si Jared. Huminto ang isang kotse sa labas ng hotel makalipas ang mahigit kalahating oras. Hindi nagtagal. Pumasok si Jared. Ang silid. Jared, sa wakas nakabalik ka na. Bulalas ni Zeke habang papalapit kay Jared. Nasaan si Josephine? Nag-aalalang tanong ni Jared. Okay naman si Josephine. Nasa kwarto nila si Frida. Mangyaring tingnan si Tommy. Siya ay namamatay. Udyok ni Zeke, habang hinihila niya si Jared papasok sa kwarto ni Tommy. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay nakita ni Jared si Tommy na nakahiga sa kama. Nawala ng kulay ang mukha ni Tommy. Parang hindi regular ang dibdib niya. At may mga bahid ng dugo sa buong katawan. Bahagyang iminulat ni Tommy ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng mga yabag. Nang makita niya si Jared, sinubukan niyang bumangon ngunit, hindi pwede. Huwag kang gagalaw.
Let me take a look. Sabi ni Jared habang mabilis na lumapit kay Tommy at hinawakan ang kamay. Balikat ni Tommy. Samantala, ang kanyang kabilang kamay ay marahang iniskan sa dibdib ni Tommy. Sa sandaling iyon, si Jared ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ginoo, Chance, I'm so sorry. Nabigo akong protektahan si MS. Sullivan mula sa nakakatakot na karanasang iyon. Tommy, nagsorry nang may kasalanan. Ayos lang. Dapat tumigil ka muna sa pagsasalita. Napakalakas ng kalaban mo. Hindi ka tugma. Siya. Mahihinuha ni Jared kung gaano kalakas si Wilbur sa mga sugat ni Tommy. Ito ay mukhang nakamamatay. Ngunit hindi. Ano man. Kakailanganin ng mahabang panahon upang makabawi mula dito. Halata namang ayaw pumatay ni Wilbur. Tommy, sa halip, gusto niyang magdusa si Tommy. Pagkatapos nito, inilipat ni Jared ang kanyang palad sa dibdib ni Tommy at nag-channel ng ilang espiritual na enerhiya sa katawan ng huli. Sa sandaling iyon, ang alon ng init ay dumampi sa katawan ni Tommy na para bang nababad sa mainit na bukal. Sa loob ng ilang segundo ay hindi na niya maramdaman ang sakit. Ang mga belang tadyang ni Tommy ay gumaling sa kanilang sarili sa tulong ng espiritual na enerhiya ni Jared. Ang kanyang dibdib ay ganap. Nakabawi sa dati sa isang iglap. Nang matapos ito, binawi ni Jared ang kanyang kamay. At namuo ang mga butil ng pawis sa ibabaw ng kanyang noo. Ito ay dahil gumamit siya ng napakalaking halaga ng espiritual na enerhiya upang pagalingin ang mga sugat ni Tommy. Kung hindi niya kinuha ang kanyang energy condensing pill at naabot ang level 9, baka hindi niya mapagaling si Tommy sa isang paggamot. Tapos na ako. Bumangon ka na, sabi ni Jared habang nagpakawala ng mahabang hininga. Naglakad siya papunta sa malapit na upuan. At umupo para habulin ang kanyang hininga. Bumangon si Tommy at umupo sa kanyang kama nang marinig niya ang sinabi ni Jared. Nagulat siya nang makita iyon. Bukod sa mga gasgas sa balat niya na may dugong umaagos mula sa mga sugat. Siya pa, halos gumaling na. Salamat, Mr. Chance. Nagpasalamat si Tommy kay Jared habang nakatingin sa huli. Kailangan pang gumaling ng iyong katawan sa mga sugat. Kaya huwag munang makipag-away sa ngayon. Gagawa ako ng tableta para sa iyo sa lalong madaling panahon. Kapag kinuha mo ito, magiging maayos ang iyong katawan. Lahat tama. Tumango si Tommy. Sa pagkakataong iyon, napanganga si Zeke na nakabuka ang bibig sa kanyang nakita. Paano nagkaroon ng sugat na seryosong gumaling sa ganoong kaikling panahon? Ito ba ay isang walang kamatayang pamamaraan? Maaaring si Jared ay isang walang kamatayan. Tuluyan ang nalilimutan ni Jared ang iniisip ni Zeke. Tinanong niya si Tommy, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat. With that, sinabi ni Tommy kay Jared ang lahat ng nangyari. Nang marinig ni Jared na ang pamilya Whittaker nagpadala ng kanilang mga tao, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. At nagdilim ang kanyang ekspresyon bilang tugon. Jared, nakabalik ka na? Tanong ni Josephine habang naglalakad sila ni Frida palabas ng kanilang kwarto matapos marinig ang ilan ingay sa kwarto ni Tommy. Agad namang lumapit si Jared kay Josephine at niyakap ito nang makitang mapatla ito. Ako ay sorry. Kasalanan ko kung bakit mo pinagdaanan iyon dahil sa akin. Nangako ako sa'yo na hindi kita papayagan. Masaktan. At lagi kitang paprotektahan. Pero ako, tinakpan ni Josephine ang bibig para tumahimik kaagad. Ayos lang ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako talaga. Sige. Pero Yasman. Alam ko, sinabi sa akin ni Tommy kanina. Ililigtas ko siya for sure. Saad ni Jared sa kanya na may determinadong ekspresyon. Habang hawak ang kamay niya. Pero hindi ka ba nasa panganib? Tanong niya, sa sandaling iyon. Nakikipagdigma siya sa kanyang sarili. May parte sa kanya na gustong pumunta siya at iligtas si Yasman. Pero, isa pang bahagi niya ay ayaw siyang malagay sa panganib. Huwag kang mag-alala. Walang makakapatay sa akin. Napangiti si Jared kay Josephine. Pagkatapos noon ay bumaling siya kay Tommy.
Kumuha ka pa ng ilang lalaki mula sa Templar Regiment dito. Siguraduhing wala. Nagkakamali sa pagkakataong ito. Naiintindihan. Tumanggaw si Tommy na agad na tumungo para tumawag. Matapos mapanatag ni Jared si Josephine ng ilang sandali. Umalis siya sa hotel patungong Summerbank upang kunin si Yasman. Palabas. Pagkalabas pa lang niya ng hotel. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng nakakagigil na tingin. At kung saan man siya, lumipas tila nagyelo. Samantala, sa tirahan ng Whittaker, hindi alam ni Tyrion kung matatawa ba siya o maiiyak kapag nakita niya. Na iniuwi ni Wilbur. Tito Wilbur, maling tao ang nakuha mo. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Hindi siya si Josephine. Sabi ni Tyrion. Isang galit na tono. Ano? Ako ba? Ngunit sinabi niya na siya ay si Josephine. Paano iyon? Naguguluhang tanong ni Wilbur. Ikaw. Ano ang iyong pangalan? Bahagyang nanginig si Yasman nang ibalik ni Wilbur ang atensyon sa kanya. Narinig niya ang tungkol sa Whittaker. Pamilya noon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa tirahan ng Whittaker. Siya ay ganap. Kinilabutan siya nang makita kung gaano kalaki ang mansyon at ang dami ng mga bodyguard sa labas. I'm Yasman, nauutal niyang sabi. F*** jib take ka. How dare you lie to me? Sigaw ni Wilbur at sinampal siya. Damyugo ang labi ni Yasman sa biglaang pag-atake na iyon. Si Wilbur ay hindi isang gentleman. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dapat ko ba siyang pabolaikin at dalhin si Josephine dito? Tanong ni Wilbur. Tito Wilbur. Ayos lang. Dahil nandito siya, hindi mo na siya kailangang pabolaikan. Ang ganda ng timing niyan. Nandito siya dahil naiinip na ako nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Tyrion na may kinang ng kasamaan. Sa mata niya nang tumingin siya kay Yasman. Tay, sugatan ka. Huwag kang maging katawa-tawa. Dapat alagaan mong mabuti ang iyong katawan. Kung alam ng nanay mo tungkol dito, magagalit siya sa akin. Payo ni Wilbur. Huwag kang mag-alala, Tio Wilbur. Huwag na nating sabihin kay mama. Okay. Alam ko ang aking ginagawa. Hindi mo kailangan worry about me. Tugon ni Tyrion habang nakatingin kay Yasman. Tuluyan niyang hindi pinansin na siya ay nasugatan dahil ang pananatili sa bahay ng maraming araw ay nagtulak sa kanya. Malapit sa kabaliwan. Kung gayon, mas mabuting panoorin mo ito. Babalik ako ngayon. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pupunta ako sa Yerringham. Bukas ulit, sabi ni Wilbur sabay alis at isinara ang pinto sa likuran niya. Hay ganda, huwag kang matakot. Halika at umupo sa ibabaw ko. Kung gagawin mo ang sinabi ko, ibabalik kita, bukas. Pero, kung lalaban ka, sisiguraduhin kung magsisisi ka, sabi ni Tyrion. Sa sandaling iyon, patay na takot na si Yasman. Nang marinig niya ang sinabi nito, sumunod siya sa kanya. Alam niyang walang ibang pagpipilian. Maluha-luha siyang naglakad ng dahan-dahan patungo kay Tyrion at umupo sa tabi nito. Tumawa ng malakas si Tyrion nang maamoy niya ang pabango nito at nakita kung gaano siya kaawa-awa. Ito ang unang pagkakataon na siya ay tumawa ng ganito mula noong siya ay baldado. Samantala, lahat ng ilaw sa bakuran ng tirahan ng Whittaker ay binuksan. At ang mga bodyguard ay nagpapatrolya sa tirahan. Inatasan pa ni Wilbur ang ilan sa kanyang mga nasasakupan kay Cain upang alagaan ang pamilya Whittaker. Hindi alam ni Cain kung bakit pero masama ang kutob niya na may mangyayari lalo na pagkatapos ni Alfred. Pinatay kagabi. At saka, sa paulit-ulit na pananakot ni Jared sa kanyang isipan. Natakot siya na baka si Jared talagang pumunta sa tirahan ng Whittaker para patayin siya. Ginoo, Whittaker. Bawat sulok ng mansyon ay natatakpan ng mga gwardya. Kahit isang langaw ay hindi makapasok. Ngayon, at saka, nasa kanilang istasyon din ang ilan sa mga elite na ipinadala ng pamilya Jantz. Mangyaring huwag mag-alala, sabi ng mayordomo. Sige, nakuha ko, sabi ni Cain mula sa sopa at iminuwestra ang kamay. Dahil doon, umalis ang mayordoma, at bumaba si Lucy sa hagdan na may takip sa mukha. Tumingin sa iyo,
Bakit ka nagiging duwag dahil lang sa lalaking yun? Nagiging team either ka at mahiyain habang tumatanda ka. Panunuya ni Lucy. Kumunat ang noo ni Kane sa sinabi nito at sumulyap sa kanya. Ngunit hindi ito umimik. Matapos niyang mabalitaan ang nangyari nang huling ibalik ang ulo ni Alfred sa tirahan ng Whittaker. Gabi. Walang segundo kung saan hindi siya nag-aalala. Kung normal na tao lang ang Jared na iyon. Bakit ang bait-bait ni Tommy, Walter, at Glenn sa kanya? At saka, bakit hinahayaan ng pinakamayamang tao sa Horrington ang kanyang anak na babae na makipag-date sa isang ordinaryong tao? Kaya naman hinigpitin niya ang seguridad sa kanyang tirahan. Huff ni Lucy kay Kane nang hindi ito umimik. Titingnan ko si Tyrion. Kailangan niya ng karagdagang nutrisyon. Gumaling. With that, tinahak ni Lucy ang daan patungo sa mansyon ni Tyrion. Samantala, si Yasmin ay tahimik na nakahiga sa kama ni Tyrion. Basang-basa na ang mga kumot sa kanyang mga luha. Napatingin sa kanya si Tyrion na may pananabik habang dahan-dahan nitong hinuhubad ang kanyang damit. Muntik na siyang damyugo sa ilong. Nang makita niya ang katawan niya. Jackpot! Bulalas ni Tyrion habang dinidilaan ang labi. Hindi na siya makapaghintay. Bam! Sa sandaling iyon, malakas na itinulak ang pinto. F***, sino ito? Hindi mo ba alam na kailangan mong kumatok bago pumasok? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bulalas ni Tyrion matapos siyang magulat sa biglang tunog. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang sarili niyang ina. At namutla ang mukha niya dahil doon. Nagmamadali siyang bumangon. Mom. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tyrion na may awkward na ekspresyon. Napatingin si Lucy kay Yasmin sa kama at ibinalik ang tingin kay Tyrion. Bata ka, gusto mo bang mamatay? Huwag ka, tandaan mo na sasaktan ka pa. Ano ang sinabi sa iyo ng doktor? Ha? How dare you still do such a bagay? Galit na tanong ni Lucy. Nay, baldado na ang binti ko, titsa ka. Ako, tumahimik ka. Nag-uusap tayo ngayon. Di ba? Sinaman siya ng tingin ni Lucy bago siya bumaling kay Yasmin. Ano ka ba? Ginagawa pa rin dito. Labas. Tumingin sa iyo. Hindi ko nga alam kung bakit ka nagustuhan ni Ty. Naisip ni Lucy na ang babae sa silid ay si Josephine. With that, mabilis na tumakbo palabas ng kwarto si Yasmin habang nakabutones ang shirt niya. Hindi niya naisip na tumakbo. Palayo, ngunit hindi siya maaaring manatili sa silid ni Tyrion para sa isa pang sandali. Sa laki ng Whittaker residence, alam niyang hindi siya makakalabas kahit na sinubukan niyang tumakas. Matapos pagsabihan ni Lucy si Tyrion sa kanyang silid. Lumabas siya ng silid at inutusan ang kanyang mga tauhan. Manood kayo sa kanya ng maayos. Huwag mong hayaang mapalapit si Tyrion sa kanya. Naririnig mo ba ako? Oo, Mrs. Whittaker. Tumango naman ang dalawa at inilayo si Yasmin. Alam nila kung gaano kalupit si Lucy. Kaya, hindi sila nang ahas na suwayan siya. Nang makulong si Yasmin sa katabing silid. Bamulong si Lucy, yung walang kwentang batang lalaki na naliligaw. Kapag nakakita siya ng babae, kapareho siya ng papa niya. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, isang nakakabinging tunog ang narinig. Parang nabangga. Agad namang napalingon si Lucy sa pinanggalingan ng tunog at nakita niyang may bumangga sa gate. Nang paninirahan ng Whittaker, maya-maya, gumuho ang gate. At ang mga ulap ng alikabok ay lumilipad kung saan-saan. Nang marinig iyon ng mga bodyguard, lahat sila ay sumugod sa pintuan at hinaranggan ang sasakyan. Hindi nagtagal, lumabas si Jared sa kanyang sasakyan na may nakamamatay na aura. Nanatili siyang walang pakialam kahit nakaharap siya. Higit sa 10 bodyguard ng pamilya Whittaker. Sino ka ba? Nakakunot na noo na tanong ni Lucy nang makarating siya doon. Ngayon, lahat ng tao dito ay mamamatay. Malamig na sabi ni Jared habang ang nakakapangilabot na aura ay lumabas sa kanyang katawan. At, nanginig ang lahat ng naroon sa ingay ng kanyang pagbabanta. Kay ikaw si Jared. Nagdududang tanong ni Lucy. Siya si Jared. Siya si Jared. Patayin siya. Galit na sigaw ni Kay nang makita si Jared. Kinasuhan ng mga bodyguard si Jared nang makuha nila ang utos.
Bahagyang ipinikit ni Jared ang kanyang mga mata at kumuha ng bakal sa sirang gate. Mamatay. With that, nawala siya sa kinatatayuan niya at sinimulang patayin ang mga bodyguard. Since meron na siya, naabot ang level 9. Lahat ng bodyguard ay walang kapantay para sa kanya. Bang! Flash! Pumalakpak! Nagpatuloy ang laban. Kane at Lucy ay hindi eksaktong makita kung ano ang nangyayari maliban sa paningin ng dugong lumilipad kung saan-saan. Sa paglipas ng panahon, parami ang mga bodyguard na nahulog sa lupa. At ito, halatang namatay sila dahil sa kanilang mga sugat sa ulo. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng mga bodyguard sa gate ay pinatay. At ang pangunahing gate ng Whittaker. Ang tirahan ay puno ng baho ng dugo. Tumulo ang dugo ng mga bodyguard sa steel bar sa kamay ni Jared. Sa sandaling iyon, si Kane at Lucy ay lubos na nabigla at nabalot ng takot nang makita nila ang tumingin sa mga mata ni Jared. Nakailang hakbang si Jared patungo sa mag-asawa. Ngayon, lahat kayo ay mamamatay. Ikaw, Punk, huwag kang mayabang. Biglang sumugod kay Jared ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniforme ng martial arts at susuntukan na sana kanya. Samantala, pumunta ang dalawa pang bodyguard para protektahan si Lucy. Silang apat ay pinadala ng Giants pamilya. Nang makita iyon ni Jared, inihagis niya ang bakal na bar at lumaban gamit ang hubad niyang mga kamao. Bang! Nang magsalubong ang kanilang mga kamao ay parang kanya ng impakto. Naging malamig ang ekspresyon ni Jared nang makaramdam siya ng bahagyang pamamanhid sa kanyang mga braso. Sa kabilang banda, ang dalawa, ang mga lalaking nasa katanghaliang gulang ay lumipad pabalik, at ang kanilang mga katawan ay sumabog sa hangin, na naging sanhi ng kanilang dugo at mga organo sa tumalsik kahit saan. Dahil ang naunang pag-atake ni Jared ay isang dagok ng kamatayan. Hindi siya nagpigil. Gayunpaman, nagulat siya na sila. Nagawa niyang maramdaman ang isang bagay sa kanyang mga bisig. Ibig sabihin, sanay talaga sila. Nanlaki ang mga mata ni Kane at Lucy nang makita ang nangyari sa dalawang bodyguard dahil sila alam ang kakayahan ng mga bodyguard. Sinong mag-aakala na ang mga bodyguard ay papatayin ng isang solong suntok, MS, Giants. Pakitakas kasama si Mr. Kane. Pipigilan natin siya, sabi ng dalawa pang bodyguard kay Lucy. Sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Alam nila na hindi sila tugma para kay Jared. Ngunit kailangan nilang isagawa ang mga ito. Tungkulin. Tumango si Lucy at umatras. Bago niya makita ang sarili ni Jared. Kinukutsa pa niya si Kane dahil sa takot. Pero ngayon nagsisi siya. Kung alam ko lang kung gaano kalakas si Jared. Hihingi pa ako ng maraming lalaki. Tumakas. Sinabi ko sa inyo mamamatay kayong lahat ngayon. Sigaw ni Jared at tumakbo papunta sa mag-asawa. Tigilan mo siya. Sigaw ni Lucy. Sa pamamagitan nito, ang kanyang dalawang bodyguard ay tumalon kay Jared at sinubukan ang kanilang makakaya na harangan siya kahit alam niya iyon. Hindi sila tugma para sa kanya. Si Jared ay mabilis na umiwas sa kanilang mga atake at hinawakan ang kanilang mga pulso. Sa pamamagitan nito, na-activate niya ang focus technique. At, naging puyo ng tubig ang loob ng kanyang diaphragm na sumipsip ng life force ng dalawang bodyguard. Nang mapagtanto nila na ang kanilang mga lakas ay naubos ni Jared. Nagpumigla sila upang makawala, kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan. Sa loob ng 10 hanggang 20 segundo, ang natitirang dalawang bodyguard ay naging mga tuyong bangkay. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Kane. G-Ghost. Isa kang multo. Hindi ka tao. Hindi ka tao. Napasigaw si Lucy nang makita ang dalawa. Mummified na katawan sa kanyang harapan. Malamig na tiningnan ni Jared sina Kane at Lucy habang nagtatanong. Nasaan ang babaeng inagaw mo? G-Girl. Nasa kwarto siya. Nauutol na sagot ni Lucy sa takot sabay turo sa isa. Mansyon gamit ang nanginginig niyang daliri. Dalhin mo ako doon. Malamig na sambit ni Jared. Oo, okay. Nauutal niyang sabi na walang bahid ng pagmamataas mula noon. Inakay ni Kane at Lucy si Jared kung nasaan si Yasman. Nang mga sandaling iyon,
Pareho silang nanginginig at hindi. Balak nilang tumakas dahil alam nilang hindi sila makakatakas. Sa simula, naisip nila na maaari silang makipagpalitan ng ilang suntok kay Jared dahil lang sa alam nila. Ilang martial arts. Gayunpaman, agad nilang ibinasura ang ideyang iyon pagkatapos ng kanilang nakita kanina. Binuksan ni Lucy ang pinto nang makarating sila sa kwarto. Kanina pa umiiyak si Yasmin sa kwarto. Nang marinig niyang may nagbukas ng pinto, siya, inangat ang ulo niya at tumingin sa direksyon ng pinto. The moment she saw Jared, she felt like she was nailigtas. Jared, sambit ni Yasmin habang tumatakbo palapit sa kanya. Salamat sa pagtulong mo kay Josephine. I'm sorry kung kailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyon. Sabi ni Jared sa kanya. Taos puso. Natarante si Lucy sa mga pinagsasabi nila. Pero hindi siya umimik. Jared, since she's here and unhurt, tawagin na lang natin kahit ngayon lang ha. Hanggat binitawan mo kami, gagawin namin. Gawin mo ang anumang gusto mo. Pagsusumamo ni Kay na may matinding paghihirap. Sa tingin mo ba talaga maniniwala ako sa sinasabi mo? Malamig na tumawa si Jared. Bago pa malaman ni Kane, sinuntok ni Jared ang kanyang ulo. At agad siyang namatay. Wala. Pagkakataon para makaiwas si Kane sa mga atake ni Jared dahil sa sobrang hina niya. With that, tumalsik ang dugo, kahit saan at sa buong mukha ni Lucy. Iikaw. Napuno ng puot at galit ang mga mata ni Lucy. May sinubukan siyang sabihin pero hindi niya magawa. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto mong maging maganda. Kaya hindi ko sasabog ang ulo mo. Papatayin kita. Maganda, sabi ni Jared kay Lucy, na nakasuot pa rin ng maskara sa mukha. Pagkatapos noon, hinawakan ni Jared ang leeg ni Lucy. Sinubukan ni Lucy ang kanyang makakaya upang makawala sa kanyang pagkakahawak. Ngunit wala itong silbi. Sa huli, huminto siya sa paghinga. Nanatiling walang ekspresyon si Jared nang tingnan niya ang katawan ni Kane at Lucy. Si Yasmin naman, takot at walang pigil na nanginginig habang nakahawak kay Jared. Maghintay ng kaunti, kapag tapos na ako sa ibang tao. Iuuwi na kita, paniniguro ni Jared. Yasmin habang naglalakad sa kabilang kwarto. Samantala, nanonood si Tyrion ng ilang video sa kanyang telepono na naka-earphone habang naghahanda siyang mag-relieve ang kanyang sarili matapos ang naunang pagkagambala ni Lucy. Hindi na malaya ni Tyrion na tutok sa phone niya si Jared papasok sa kwarto niya. Kinuha ng huli ang phone niya. Sa sumunod na sandali, inihagis ni Jared ang telepono ni Tyrion sa lupa. Napatalon si Tyrion sa narinig. Nang makita niya si Jared sa kanyang silid, sinubukan niyang bumaba sa kama at tumakbo palayo. Ngunit nahulog siya sa lupa agad. Nakalimutan niyang baldado ang binti niya. Jared, paano ka nakapasok? Takot na tanong ni Tyrion. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Jared si Tyrion nang makita niya ang isang jade pendant sa kama ni Tyrion. Sa susunod na sandali, lumakad si Jared sa kama ni Tyrion at kinuha ang jade pendant. Nagkaroon ng ilang espiritual na enerhiya sa jade pendant. Oh, hindi ko akalain na may mapunta akong magical item dito. Agad niyang inilagay ang jade pendant sa kanyang bulsa at bumaling kay Tyrion. Jared, Kay kung nagustuhan mo yang jade pendant, pwede mong kunin. At maaari mong kunin ang anumang gusto mo sa akin. Silid, mas mabuting umalis ka sa lalong madaling panahon dahil baka hindi ka makakuha ng pagkakataong umalis kung ang aking ina. At nalaman ni Dad na nandito ka. Alam ni Tyrion na ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay ay ang palayasin si Jared dahil wala siyang paraan upang lumaban kung inatake siya ni Jared. Ang iyong ina at ama? Tanong ni Jared na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos noon, hinawakan niya si Tyrion at naglakad palabas ng silid. Nang makarating sila sa silid kung saan bihag si Yasmin, inihagis niya sa isang tabi si Tyrion. Iyong mama at papa ay dito. Nagiging mabait ako ngayon. Kaya hahayaan kong mamatay kayong tatlo. Napatulala si Tyrion nang makita ang katawan ng kanyang mga magulang. Jared, please huwag mo akong patayin. Please let me go. Gagawin ko lahat ng hilingin mo. Ibibigay ko sa'yo ang buo.
Pati pamilya ng Whittaker. Maawa ka. Pagmamakaawa ni Tyrion. Nawala ng interes si Jared na pahirapan si Tyrion sa sandaling iyon. Kaya naman, binuhat niya si Tyrion gamit ang isang kamay at sinuntok ang huli sa isa pa. Bang! Sa isang iglap dumaan ang kamao ni Jared sa katawan ni Tyrion. Nanlaki ang mga mata ni Tyrion. At ibinaba niya ang kanyang ulo. Para tumingin sa kanyang dibdib na hindi makapaniwala. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang katawan ni Tyrion sa lupa. At bumulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib. Dahil doon, naglinis si Jared bago niya sinindihan ang buong mansyon. Let's go! Sabi niya kay Yasmin. Tumanggo siya at sinubukang maglakad. Gayunpaman, sa sandaling siya ay humakbang pasulong. Siya ay muntik ng mahulog. Walang paraan na makalakad siya ng maayos gamit ang malajeli ng mga binti matapos masaksihan ang ganitong madugong eksena. Pinuntahan ni Jared si Yasmin nang mapansin niya iyon. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Napayakap ng mahigpit si Yasmin sa leeg ni Jared. At bumilis ang tibok ng puso niya bilang tugon sa kanilang intimacy. Siya ay namumula, ngunit siya ay tila walang pakialam dito. Inilapit ni Yasmin ang kanyang ulo sa dibdib ni Jared nang maramdaman niyang ligtas at komportable siya doon. Lalong uminit ang mukha niya pagkatapos niyang sumulyap kay Jared. Napansin ni Yasmin na may kung ano sa loob niya. Nagbago. Nagustuhan niya kung paano siya dinala nito. Sa pagkakataong iyon, hiniling niya na sana siya na lang ang girlfriend ni Jared. Sa halip na si Josephine. Si Jared ay tuluyang nakalimot sa kanyang iniisip. Agad siyang bumalik kay Yer Ingham. Sa buong biyahe, buong oras ay tumingin sa kanya si Yasmin nang may paghanga. Samantala, ang tirahan ng Whittaker ay nilamon ng apoy. At lahat ay nawala. Dahil doon, sunog. Magbabago ang mga bagay sa Summerbank. At malapit nang magsimula ang isang madugong labanan. Bumalik sa Yer Ingham. Nagpuyat si Josephine sa buong gabi na nag-aalala tungkol kay Jared. Kasabay nito, kinilabutan ang may-ari ng hotel nang makita ang dami ng tao ni Tommy. Nakatalagang palibutan ang kanyang hotel. Sa katunayan, nakuha ni Tommy ang kanyang mga tao mula sa Horrington hanggang. Nagmamadali si Yer Ingham para protektahan si Josephine. Habang ang bukang liwayway ay naglinya sa abot tanaw na may dilaw na dilaw. Iyon ay nang sa wakas ay dumating si Jared sa kanyang malubha. Nasirang sasakyan. Natural. Nabalisa si Josephine nang makita ang estado ng sasakyan pagdating niya. Pagkababa ni Jared sa sasakyan, agad na yamakap si Josephine sa kanyang mga bisig at nag-aalalang nagtanong. Okay ka lang Jared? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Paano ako masasaktan ng mahinang pamilyang Whittaker? Ngumiti ng mahina si Jared. Sakto namang papalabas na rin ng sasakyan si Yasmin. Medyo kumirat ang puso niya nang makita si Jared at yamakap si Josephine. Yasmin, ayos ka lang. Lumapit si Zeke sa kanya at niyakap siya nang makitang siya na nailigtas. Gayunpaman, malamig siyang itinabi ni Yasmin. Ayos lang ako. Naguguluhan si Zeke. Bakit ang cold niya sa akin? Salamat, Yasmin. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Binitawan ni Josephine si Jared at niyakap si Yasmin. Ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kalokohan. Siyempre, kailangan kitang protektahan. Actually, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Napangiti si Yasmin. Bahagyang bago instinctively cast Jared isang tingin. Tumingin si Josephine kay Yasmin na may pagkagulat na nakasulat sa buong mukha. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit? Dapat ba siyang magpasalamat sa akin? Nang mapansin ang pagmumukha ni Josephine, ipinaliwanag ni Yasmin. I should thank you for having such a kamangha-manghang kasintahan. Kung hindi ako maliligtas. Kahit na may pabirong tono ang sinabi ni Yasmin. Sinsero niya iyon. Ipinakita sa kanya ng hitsura ni Jared. Anong klaseng boyfriend ang kailangan niya sa buhay niya? Itigil mo na ang sungay niya. Yasmin. Mabubusog na siya sa sarili niya. Tumawa si Josephine. Nakaramdam ng ginhawa ang lahat mula ng parehong ligtas na nakabalik sina Jared at Yasmin. Tsaka sabi ni Josephine.
Nagawang maglagay ng ngiti sa mukha ng lahat. Pagkatapos ng ilang light exchange, humiga na si Jared. Na-drain siya pagkatapos ng abalang ilang araw. Tulad ng para sa ang iba, lahat sila ay nakatulog ng mahimbing ng gabing iyon dahil wala ni isa sa kanila ang nagpahinga bago sila bumalik. Habang sila ay natutulog, Summerbank ay bumaba sa kaguluhan. Pagkatapos ng nangyari sa pamilyang Whittaker, lahat ng tao sa Summerbank ay nag-resort sa natitirang deadpan. At pinagtibay ang isang wait-and-see attitude. Dahil ang pamilya ay may maraming negosyo sa lungsod. Lahat ng iba pa, ang mga pamilya ay sabik na naghihintay na sugurin. Bagamat ang lahat sa lungsod ay tila nasa panig ni Kane bago ito. Lahat sila ay nakatingin sa isang piraso. Ang mga negosyo ng pamilya Whittaker nang malaman na wala na siya. Bumalik sa mansyon ng pamilya Whittaker. May daan-daang mga opisyal na naglalagay ng perimeter sa paligid nito. Nilagyan pa nila ng mga barikada ang mansyon para hindi makapasok ang mga hindi kaugnay na individual. Hindi. Alam ng isa kung ano ang susunod na mangyayari sa pamilya Whittaker. May isang nakasimangot na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-casual wear na nakatikip ng kanyang ilong ng panyo sa eksena. Ang baho ng dugo ay napakalakas para sa kaginhawaan ng sinuman. Ang lalaki ay walang iba kundi si Anthony Long, ang pinuno ng Department of Justice. Ang departamento ay ang pangunahing organisasyong lumalaban sa krimen sa Summerbank. Dahil sa laki ng kaso, hindi lang ay hindi maiiwasan ang paglahok ng departamento. Ngunit kailangang naruroon ng personal si Anthony. General, may kabuuang 48 bangkay sa paghahanap. Sa kasamaang palad, lahat sila ay hindi matukoy dahil sa tindi ng kanilang mga paso. Kailangan ng karagdagang mga autopsy. Isang batang babae na nakapusod. Nakauniporme ang ulat matapos siyang maglakad patungo kay Anthony. Kung nakita ni Jared ang babae, siguradong iisipin niyang parang pamilyar ito dahil sa dami niya. Kahawig ni Walter. Sa katunayan, siya ay apo ni Walter, si Lisbeth Grange. Pagkatapos magretiro, umalis si Walter sa Summerbank at bumalik sa Horrington. Samantalang ang kanyang mga anak at nanatili ang mga apo, wala bang nakaligtas. Nagsalubong ang kilay ni Anthony. Wala. Gayun din. Ang lahat ng mga surveillance camera ay kinuha. Sa makatuwid, wala kaming footage ng kung ano nangyari dito. Umiling si Lisbeth. Ano sa tingin mo ang nangyari dito? Lisbeth, tanong ni Anthony. Parang may naghiganti dito. Hindi lamang kinuha ng salarin ang alinman sa mga mahahalagang bagay. Ngunit karamihan sa mga biktima ay namatay sa isang malagim na paraan. Tila may nagtataglay ng malaking sama ng loob sa pamilya Whittaker. Ibinigay ni Lisbeth ang kanyang pagsusuri. Kung iyon ang kaso, mangyaring tingnan ang lahat ng mga tao na laban sa pamilya Whittaker. Napabuntong hininga si Anthony, at nagpatuloy. Ang lahat ng impyerno ay mawawala sa Summerbank. Natatakot ako na marami tayong gagawin. Ang aming mga plato sa hinaharap. General, tungkol sa pamilya Jantz, kami, isang nakakatalang na dagindong na nagmumula sa pasukan ang biglang sumabad sa pagsasalita ni Lisbeth. Magwala ka, papatayin ko. Sino mang maglakas loob na hamarang sa aking daan. Ang boses ay puno ng pamatay na layunin. Pagkatapos, isang grupo ng mga galit na tao ang pumasok. Lahat ng mga opisyal ay nakatayo sa takot dahil walang nang ahas na pigilan. Mula sa pagpasok, sa kanila, isang matandang may puting balbas ang tila pinuno nila. Pagkatapos ay pinasadahan niya ng tingin kung ano ay nangyari sa kanyang mga mata na duguan. Nakatayo sa tabi ng matanda si Wilbur. Ang grupo ng mga tao ay pawang mula sa pamilyang Jantz. Ang matanda ay si Zachariah Jantz, ang ama ni Lucy, bilang kalahati. Nang marinig niya ang tungkol sa kasawian ng pamilya Whittaker, sumugod siya sa pinangyarihan kasama ang kanyang mga lalaki. Sino ang gumawa nito? Pahihirapan ko ang pamilya nila. Napangiwi si Zachariah habang nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Ang boses niya, napakalakas na maririnig mula sa milya-milya ang layo. Sa katunayan, ang isang grandmaster ng panloob na enerhiya ay hindi dapat lokohin. Sa paligid kasama,
Matandang Mr. Jantz. Nagmamadaling bati ni Anthony nang malaman na ang grupo ay mula sa pamilya Jantz. Anthony, anong nangyari sa pamilya ng kapatid ko? Sino ang gumawa nito? Nagtatampo na tanong ni Wilbur na hindi nagpapakita. Isang onsa ng paggalang, sa kabila ng pagiging di kontento. Sumagot si Anthony, I'm sorry for your loss, Mr. Jantz. Sa kasamaang palad, wala sa nakaligtas ang pamilyang Whittaker. Nang marinig iyon, nanginginig si Zacarias kaya nanghina ang kanyang mga tuhod. Tatay, sigaw ni Wilbur bago niyakap si Zachariah. Paumanhin, matandang Mr. Jantz. Naaaliw si Anthony. Nanatiling gulat si Zachariah ng ilang sandali bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Wala akong pakialam kung sino ang gumawa nito. Ngunit isinusumpa kung sisirain ko siya. Sinakmal ng mamamatay tao ang mga mata ni Zachariah. He then stared at Anthony and said, General Long, ang pamilya Jantz na ang bahala dito. Kunin ang lahat ng iyong. Ang layo ng mga lalaki. Ngunit, matandang Mr. Jantz, si Anthony ay inilagay sa isang mahirap na lugar. Wilbur, tingnan mo sila. Hindi man lang binigyan ni Zachariah ng pagkakataon si Anthony na magprotesta. Paano mo nagawa ito? Ang kagawaran ng hustisya ay dapat humawak ng isang kaso na ganito kalaki. Kamusta ka? At ang pagpaplano ng iyong pamilya upang malutas ito. Si Lisbeth ay wala nito. Lumapit siya kay Zachariah at tanong sa kanya. Kumunat ang noo ni Zachariah habang sinulyapan si Lisbeth. Sino ito? Tatay. Apo siya ni Walter. Agad na sagot ni Wilbur. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang lolo mo na kausapin ako ng ganyang ugali? Zacarias, ay lubos na hindi nasisiyahan. Ang matandang Mr. Jantz. Bata pa siya at ignorante. Patawarin mo siya. Agad na sinubukang mamagitan ni Anthony ang sitwasyon. Matandang Mr. Jantz. Mangyaring payagan ang kagawaran ng hustisya na gawin ang trabaho nito sa pamamagitan ng paghuli sa salarin. Naniniwala ako na dapat tumuon ang pamilya Jantz sa pag-aayos muna ng mga negosyo ng pamilya Whittaker. Dahil lahat ng tao sa Summerbank ay tumitingin sa mga ari-arian ng pamilya. Nang marinig iyon, nakita si Wilbur na bumulong sa tenga ni Zachariah. Pinaikit ni Zachariah ang kanyang mga mata. Gusto kong makita kung aling pamilya sa Summerbank ang maglakas loob na samantalahin ang pamilya Whittaker. Haharapin sila ng pamilya Jantz. Pagkatapos sabihin iyon, isang pagsabog ng enerhiya ang pinakawalan mula sa katawan ni Zachariah. At ang kanyang mga damit ay bumulwak. Walang hangin. Lahat ng tao sa eksena ay hindi maiwasang manginig nang makita iyon. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo may hahatid sa akin ang may kasalanan noon. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay. Mga kamay. Tumingin si Zachariah kay Anthony at mariing sinabi. 3 araw. Ang kanyang mga salita ay naglagay kay Anthony sa isang alanganin. General Long, dapat mong simulan ang iyong investigasyon kay Jared Chance. Siya ay mula sa Horrington. Tungkol naman sa kanya, mga kasabwat, kailangan mong malaman ng mag-isa. Sa sandaling marinig ni Wilbur ang tungkol sa pamilya Whittaker. Kasawiang palad, biglang pumasok sa isip niya si Jared. Jared, mahinang ungol ni Anthony bago tumango. Salamat sa iyong pangunawa. Mr. Jantz, titingnan ko. Siya. With that, umalis na si Anthony kasama ang mga subordinate niya. Hahawakan ng pamilya Jantz ang iba pang mga issue. Tungkol sa pamilya Whittaker, Lisbeth. Nasa Horrington si Mr. Grange. Tama ba? Bakit hindi mo siya tanungin tungkol kay Jared? Dahil kaya niyang panasan. Sa buong pamilya ng Whittaker. Sa palagay ko ang taong ito ay isang tao. Kahit na hindi ko pa narinig. Siya, mungkahi ni Anthony habang papalabas sila. Sige, may bahid ng disgusto ang tono ni Lisbeth. Hindi pa rin siya masaya sa pagtrato sa kanya ng pamilya Jantz. Sinaman ang tingin ni Anthony si Lisbeth bago nagpakawala ng buntong hininga. Bumalik sa Yerringham. Isang buong araw na natutulog si Jared. Tinawag niya si Zeke para ihanda ang mga halamang gamot. Nang gamaan ang pakiramdam niya.
Nais ni Jared na gamitin ang oras na mayroon siya sa gabi upang maghanda ng isang tableta para kay Tommy. Para makabawi siya ng lakas. Dahil hindi bihira ang mga damong kailangan. Nakuha ni Zeke ang mga ito nang hindi nagtagal. Matapos itong ihanda, si Jared, sinabihan si Tommy na inumin ang tableta. Higit pa rito, tinuruan din niya si Tommy ng ilang mga diskarte para palakasin sarili niya sa tuwing siya ay malaya. Kinaumagahan, nagpasya si Jared na bumalik sa Horrington. Siguradong nag-aalala na si William dahil kami na. Nawala ng napakaraming araw. Marami siyang gustong sabihin tungkol sa paglayo namin. Kung tutuusin, kami ni Josephine, hindi pa nga engaged. Dumating sina Yasman, Frida, at Zeke para paalisin si Jared at ang iba pa. Halatang hindi ganoon ang magkapatid. Ready to si Jared off kasi parang nahulog na silang dalawa sa kanya. Zeke, ipapaubaya ko sa iyo ang lahat sa Yerringham. Mangyaring bantayan ang mga halamang gamot na dumarating sa iyo. Ano man ang presyo, ay reserba ang lahat ng mga pambihirang halamang gamot para sa akin. Huwag mag-atubiling tumawag kung may nadatnan ka. Problema. Tinapik ni Jared si Zeke sa balikat niya at napabulalas. Huwag kang mag-alala, Jared. Ang lahat ng mga pambihirang halaman ay dadaan sa Golden Birch Herbs. Walang maglalakas loob. Homenin mo ako. Confident na sabi ni Zeke. Mula nang dumating si Jared. Sumikat ang reputasyon ng Golden Birch Herb ni Zeke dahil ang mga tabletang nagpapasigla. Doon lang available. Dahil ang Trinity Herbs ay hindi nang ahas na lumaban sa Golden Birch Herbs. Wala sa iba pang mga tindahan ng halamang gamot ay maglakas loob na hamarang. Pagkaraan ng ilang oras na pag-uusap, umalis si Jared at ang iba pa patungong Horrington. Pagdating, dumiretso si Josephine pauwi. Nag-aalala rin siya kay William matapos hindi makita sa kanya ng ilang araw. Si Jared naman, bumalik siya sa kanyang mansyon sa Dragon Summit. Ma, uwi na po ako. Naihanda mo na ba ang aming pagkain? Sigaw ni Jared habang hinuhubad ang kanyang sapatos pagkatapos gawin ang kanyang sapatos. Daan sa loob,